We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marahay na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Hatud miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatud nin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotihiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dalovieres. Profiling kan DTI Camarines Sur sa mga posibleng benepisyaryo kan 15,000 pesos na ayuda para sa mga apektado kan price ceiling nasa 90% na. Mga sari-sari store owner naglalaom na makakabalisinda sa mga matatawanin ayuda kan gobyerno. Uyan report ni Chris Novello. Apwera kan mga rice retailers sa roan sari-sari store na ini sa Banwaan ng San Fernando, Camarines Sur sa nagsunod sa price cap sa Bagas Basados Executive Order No. 39 ni Presidente Bongbong Marcos. Palugi isubutin ng ipinabakal sa masababang presyo ang regular milled rice sa 41 pesos per kilo, as in 45 pesos per kilo naman sa well-milled rice. Kaya hurot kaini na makabali man sila sa makaresibe ng 15,000 pesos na ayuda gikan sa gobyerno. Iyo po sir, siyempre dako lang tabang po bagat sir sa mga organing negosyo. Siyempre si mga arog ba may tindahan, nakabakal manin mas mahal ang presyo, dapat babaanin na to. Siyempre logika. Susog sa DTI, kabali ang mga sari-sari stores na nagpapadagos na profiling kan ahensya para sa 15,000 pesos cash assistance hali sa gobyerno. Nasa 90% na subuot ang ahensya sa pag-profile sa labi 2,700 na mga rice retailer as in sari-sari stores sa probinsya. For as long as na nagtitinda siya ng well-milled rice saka itong regular milled rice, pwede po siyang mag-receive katong ayuda coming from DSWD. Nagpapadagos man subot ang payout distribution sa mga kwalipikadong benepisyaryo para sa 15,000 pesos cash assistance. Masarong bulan po ang kanipinautob ang price ceiling. Mantinido subuot na compliant ang mga rice retailers sa probinsya sa pag-utob kan kasuguan kan gobyerno. Nagpatanid man ini sa mga rice retailers sa magabat na penalidad. Nakakahampangon kung mapapatunayang dayan nagsusunod sa price ceiling. Kaibanan si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Regional Tripartite Wages and Productivity Board nagkondusir nin public consultation dapit sa magiging aumento sa sweldo sa rehiyon. Wage order piglalaomang may papaluwa sa masangling bulan na Oktubre. Ang detalye aramunta sa pagtutok live ni Chris Novello. Chris? Kay taong 2022 pa ang huring dagdag sweldo sa mga obrerong Bicolano, ngunya nasa sere ng konsultasyon ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa rehiyon sa kada probinsya para pagpurulayan kung piraan idadagdag sa minimum wage na 365 pesos sa Bicol Region. Sa mahal kan barakalon ngunyan, di kita sa nasubot ang napabakal kan 365 pesos na minimum wage na sinusweldo kada aldaw ni Raul. Kaya para makasabay sa pag-ulanto kan mga barakalon, pangapudon kaining malangkawan naman ang aldawan na sweldo sa rehiyon. Sa totoo lang, sa barakalon ngunyan, dahil na ma-accommodate kang arog kayo na rate. Ang 365 na minimum wage sa sinusweldo ni Raul Asinibapang Bicolano, posibleng madugangan na antes matapos ang taon susog sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB. Kasuod kang ginibo na sa Camarines Sur ang public consultation kanahensya kay ibaan mga empleyado as in employer sector sa probinsya. At least magkakaroon na kami ng idea ano ba yung sa most pagkakasunduan na amount. Kahit pa alam naman natin na magkaiba yung intensyon ng employer at ng namamahala, management at ng workers, tingin namin may turning point kung saan sila pwedeng magkasundo. Nakapagkondusir naman ng kaparehong public consultation ang RTWPB sa mga probinsya ng Sorsogon, Camarines Norte asin Masbate.
Kinakaipuhan na makapagpaluwas at RTWPB nin panibagong wage order pagkatapos kan regional public hearing nagigibuhon sa probinsya ng Albay. Sana wag naman agad. Siguro gawin natin December kasi ka-increase din lang natin last December Di ba 2 increases yung nakaraan? Gikan sa dating 310 pesos nagpakol ng ngunyan sa 365 pesos ang minimum wage sa rehiyon. Makalis ang wage order na pinaluwas kan RTWPB kanakaging Hunyo 2022. Kate, hanggang sa ngunyan day pa malinaw kung pinatalagaan magiging dagdag sweldo sa minimum wage kan mga Bicolano. Inhuli sa kada probinsyang inatenderan kang Regional Tripartite Wages and Productivity Board, man iba-iba ang kwentad na nagluwas kan mga empleyado sa mautindang maidagdag sa indang sweldo. Alagad ang asigurasyon kang ahensya makalis ang 30 dias o makalis ang regional consultation 30 dias, bapaluasinda din panibagong wage order. Kate? Jos Mabalos, Chris. 5 katao arestado sa magkasuhay na anti-illegal drug operation sa Naga City, asin Bato, Camarines Sur. Si Jessica Kalinog nakatutok. Arestado ang 3 katao sa magkakasuhay na anti-illegal drug operations kan mga otoridad sa Naga City. Nadakop ang mga ini sa mga operasyon sa Barangay Concepcion Pequeña, Mabolo, asin Peña, Francia. Sa kabilogan, labi 35,000 ang kantidad kan pigtutubudang shabu na nakumpiskar sa nasambitan ng mga sospek na nagtitinir sa ngunyan sa kustodiya kan mga otoridad. Sa Banwaanin, Bato, Camarines Sur, naarestar sa ginibong anti-illegal drug operations ang 34 anyos na tricycle driver sa Barangay San Miguel. Ang sospetsado sa subuot na street-level individual pag-abot sa illegal na droga. Padagos man ang pangapodan kan kapulisan sa publiko na ibitarana ang pagkaimbuelto sa illegal na droga, mantang nagdetenir ang mahigot na kampanya kan PNP asin Philippine Drug Enforcement Agency kontra illegal na droga. Apwera sa pagdismantle kan mga drug den, kabali man sa pigtututukan kan PIDEA Camarines Sur ang saradit o street-level individuals, nganing daay na makapangwaras panin illegal na droga sa komunidad. Hanggat may gumagamit ng illegal drug sa barangay, definitely may magbibenta. Pero kung wala na pong maggagamit dyan, definitely yung stock nila, we call it basura kasi wala na pong palang saysay. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, nag-dissipate o natunaw na ang low-pressure area sa Laugcan Philippine Area of Responsibility. Alagad may sarong LPA na posibleng maglaog sa PAR sa mga masunod na aldaw. Huring nanotaran ang LPA sa rayong 1,850 kilometers sirangan kan southeastern Luzon. Sigun sa pag-asa da ipigahali ang chance sa kaining maging bagyo. Alagad padagos na nakakaabot ang trough kaini sa pirang parte kan nasyon. Nagdadanay man ang habagat asin posible ang thunderstorms sa iba pang parte kan nasyon. Basado sa datos kan Metro Weather, may mga pag-uran sa Camarines Provinces, Catanduanes, Albay, asin Masbate. Makukusog man ang uran sa pirang parte kan Camarines Norte. Alagad mababawasan ang mga pag-uran sa Banggi. Ang pirang lugar sa natatadang parte kan nasyon, siring kan Visayas asin Mindanao, posible man na uranon kaya padagos po kitang maging alerto mga kapuso. Libreng pagkapon asin vaccination sa mga atamang ido asin ikos pig-opresir kan Department of Agriculture Bicol. Papel kan pet owner sa pagpugol kan pagdakol kan rabies cases sa rehiyon, aramunta sa report ni Jessica Kalinog. September 28 is World Rabies Day. Pigsaselebrar ini sa bilog na kinabanpon pakantaong 2007 na obhetong magheras nin kaaraman dapit sa nakakagadang helang na rabies. Ang selebrasyon kainingon niya na taon, inagi kan Department of Agriculture Bicol asin Regional Agriculture Fishery Council sa pag-opresir nin libreng anti-rabies vaccination sa mga atamang ido asin ikos. Ang bakuna kontra rabies sa subuot na matibay na proteksyon nganing day mahawaan, asin day man makahawa kaini ang mga atamang hayop. Base sa aming record sa ating Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory, patuloy yung pagtaas ng mga positive cases. Kasi dito sa amin dinadala yung mga nakakagat na aso, pinapatest kung may rabies. So through the RAFC, we can inspire the vets na maging aggressive sila sa campaign ng pagpapa-vaccine at
bibigay ng rabies shots. Poon kan bulan nin Enero hastang unya na Setyembre 2023, 50 positibong kaso nin rabies na ang nairehistro kan ahensya. Masalangkaw subot ini kumparar kan nakaaging taon. Saro sa pigihiling na nakakakontribuer digdi iyo ang dakulman na nakabuhi sa ng mga ido asin ikos o itong pigaapod na stray animals. Nganing maibitara na mapabayaan ang mga sobrang ataman. Kasabay kan programa sa rabies, kabali man sa pig-oprisir sa aktibidad ang libreng kapon. Kaya dinara naman digdi ni Pia ang sa indang anom na pet cats. Parang monthly po, may bago kaming batch ng mga kittens, kaya mahirap din po mag-control, lalo na pamahal din po ng pamahal ang cat food, and syempre po, mahal din po ang pag-avail ng services ng vet. Katakod nga ni idaakan pag-atamanin mga hayop ang responsibilidad na ang mga iniday mapabayaan asin maibitaran man na may ibang hayop o tao na madanyaran. Aso mo po, itali mo, aso mo, pabakunahan mo. Aso mo po ay siguraduhin mo na hindi nasasaktan, hindi nagugutom, hindi naiinitan, hindi nauulanan. Pagirumduman ni Dr. Ador sa publiko na kung ang tao makagat nin ido, makamros nin ikos, o madilaan ang mga lugad, tulos ng magpakonsulta sa pinakaharaning health center sa lugar. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Pirang rider asin mga suno kaini irido makalis magkabanggaan ang piglulunadang motorsiklo. Si Jessica Kalinog nakatutok. Lugadan ang 23 anyos na construction worker asin duwang 19 anyos na estudyanteng suno kaini kan maaksidente sa may porsyon kan barangay Kasuna, Tigaon, Camarines Sur, mantang lunad kan sarong motorsiklo. Sa investigasyon kan Tigaon PNP, pigtutubodan na nakainom ang 23 anyos na nagmamaneho kan motorsiklo. Asin pag-abot sa lugar, nakakan kaini ang ibong na linya kan tinampo. Na naging rason man, tanganing mabanggaan kasabata na motorsiklo asin mairido ang driver kaini. Ang insidente, tulos man napigrespondihan kan MDRRMO Sangay na iyong pinakaharaning response team sa pinangyarihan. Si Tulo na suruno is medyo minor man lang sing mga injuries din. Actually, laceration and swelling lang sa may head, sa may eyes. Pero si Saro mama medyo nanganaan. Ang initial assessment ni Quezon is nagsusuka na siya ng dugo and nakadapa ka ito ma'am na maduguon pong maray. Sa Labo, Camarines Norte man, sarong paraoma ang lugadan makalihis na maimbwelto sa karambola kanduwang iba pang lunadan. Sigun sa pulisya, pigmamaneho kan paraoma ang sarong howler na kargado nin kopra. Alagad pag-abot sa may crossing kan barangay Dagit asin barangay Tamisan, nangyari na ang karambola. Sa video na ini, mahihiling na nakahigda na sa tinampuan paraoma mantang nakawarak na ang mga darang kopra. Ang duwang iba pang bihikulo nakabagat naman sa agihan. Sigun sa uploader, nahiling niyang nabubutong na kan pulang kotse an itom na kotse kan makasabatan an howler. Alagad nagpapadagos pa sa ngunya ng investigasyon kan Labo MPS sa nagin kausa kan karambola. Ini si Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. 13 bulan na ang nakakalihis puun kan mag-alboroto ang bulkang Mayon sa Albay. Alagad padagos pa man giraray ang pagluwa kaininin lava. Pasado alas 8:49 kasubanggi, nakuanan sa IP camera kan FIVOC sa Mayon Volcano Observatory ang slow fusion o haloy na pagbulos kan lava gikan sa crater kan bulkan. Mas naging visible man ini alagad sigun sa FIVOC kung pag-uulayan ang aktibidad kan bulkan, padagos ang pagluwas kaininin lava sa nakalihis na 3 bulan. Dawa ang rockfall events asin pagbulos kan pyroclastic density currents o uson nagpapadagos paman. Sa ibungka na hababang posibilidad na magkaigwapan nin makusog na pagsabog o explosive eruption.
Nasa alert level 3 pa man giraray ang bulkan, asin tigpapangalad pa man giraray ang paglaog sa 6-kilometer permanent danger zone. Sigun sa Albay Public Safety and Emergency Management Office, mayo man sindang nare-receiving report katakod kan liwat na evacuation para sa mga pamilyang dinecamp na sa pirang apektadong banwaan. Sa ngunyan padago saan pigigibong close monitoring kan FIVOC sa mga posibleng pagbabago o significant changes sa aktibidad kan bulkang mayon. Continuous pa rin naman po yung yung paglabas ng lava. Mas visible lang yung paglabas. Pero in terms of yung activity, patuloy pa rin alert level 3 pa din. Po yung possibility na magkaroon ng pagsabog, malakas na pagsabog na eruption. Bagamat nandun pa rin yung possibility na yun, pero mababa yung possibility na yun. Nasa 10 milyon na mga doormats target na maabol kan grupo nin mga kababaihan sa Talisay, Camarines Norte. Obheto kaini na matauwanin kabuhayan ang mga kababaihan sa banwaan. Uya ang report ni Don Jimenez. Sa pagbubukas kan Agri-Tourism Fair sa nagpapadagos na Paruyan Festival sa Banwaan kan Talisay, Camarines Norte, kadaklan sa mga mahihiling ang mga baratong pot holder, doormats, kortina, asin mga bag. Ang nasambitan ng mga produkto, gibo mismo kan mga kababaihang miyembro kan sarong asosasyon na binilog kan Department of Agriculture sa nasambitan ng Banwaan. Pigtawan kaya ang nasambitan ng grupo nin 8 sewing machines kan dole asin raw materials na sa indang ginamit para makapaghanap buhay. Asin huli tatatawaan ibang miyembro na magtahi. Nag-ako ang mga ininimbultuhang tatahion kumudagdag kita. Nagtatakal po kami kung paano natin mabigyan ng hanap buhay ang mga kababaihan sa abot ng aming makakaya. Basta, lapit lang sila sa amin na willing sila. Plano man kan grupo na magtaunin libreng training sa pagtatahi sa iba pang kababaihan sa Banwaan. Apwera kaini, target man kaya kan grupo na makaabol nin 10 milyong doormats na ipapabakal sa manlain-lain na lugar. Nasama ako ng mga taga-kabarangay ko. Tinuturoan namin sila dito. Ang gusto, kahit yung mga taga-ibang lugar, pag napasok sila dito, kami ang naturo. Pangiturugan man kan grupo na pag-abot kan panahon, maging training center o assessment center ang sa indang garment house. Apara kaya sa pagpapabisto sa indang mga produkto, mawut man kan mga ini na maipahiling ang kakayanan asin talento kan mga kababaihan. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Day nakaporma ang University of Perpetual Health System DALTA makalis daugon kan Emilio Aguinaldo College sa score na 75-67 sa NCAA Season 99 sa PhilOil Eco-Oil Center, Kasuudma. Itinabla ni Perpetual bigman Mark Omega sa 57-all ang laban antes nag-atake sinda JP Maguliano asin Ralph Robin na igwang tulong sunod na triples 66-57. Dakula ang naging ambag ni Maguliano makalis magkamada nin 24 points asin 9 rebounds na naging dalan para mangenot ang EAC hasta sa naabutan na kan huring buzzer. Mientras tanto, pinadapa man kan Lyceum of the Philippines University ang Colegio de San Juan de Latran sa score na 70-69. Pinangenotan ini ni bigman Sean Umali na nagkamada nin 15 points asin 3 rebounds para sa trayumpo kan LPU kontra sa 3-time defending champion. Sa aga nakatalaan man na maghampangan ang Binil Blazers asin JRU Heavy Bombers na susundan kan Mapua Cardinals asin San Beda Red Lions. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Sarong-harong sa Barangay San Isidro, Naga City, nasulo. May sadiri kan harong aminadong may napabaya ang amak na iyuman ang pigihiling na kausakan kasulo susog sa BFP Naga. Si Chris Novello nakatutok.
Solamente ngantang kinaini ning LPG asin mga yero ang natada sa harong ni Ellen kan Barangay San Isidro, Naga City. Pasado alas 11:30 kaya kasubagong aga kan magbungkaras an kasulo sa nasambitan ng harong. Mantang naglalabas siya sa haraning salog. Pagtaas ko po yun, nasulo na. Kabanga na din naman nagtarabang po itong ibang tao. Naman da ato. Maswerte may maning nakulugan sa insidente. Asin solamente nadanyaran sa nakan kasulo ang titulo kan sayang daga asin sa dit na tindahan. Aminado man si Cortez na may napabayaan siyang niluluto sa harong na iyon pigihilingunyan kan BFP na pigpuunan kan kalayo. Paghaling niya, dahil niya napalsok intiro si wooden page stove, kakalayo pa na unattended. Sangon niyan, inaarampakan mga otoridad kung pira ang winalat na danyo sa nangyaring kasulo. Nagpagirumduman ng mga otoridad na lugod maging panalmingan na nangyaring insidente sa publiko na maging responsable sa paggamit ng kalayo asin siyerto na nakapalsok ang gabos na gamit na pwedeng pagikanan din kalayo antes maghali sa harong. Kay baran si Carlo Abunita, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Kan Setyembre 27, pig-inaguraran na ang ika-16 na balay silangan sa probinsya ng Camarines Sur asin ika-76 sa bilog na Bicol Region. Ginibo ang aktibidad sa banwaan ng Bombon, Camarines Sur. Ang balay silangan iyo ang counterpart o kapareho kan Rehabilitation Center kung sa pigre-reform asin pigtatauanin man iba-ibang programa ang mga personang naimbwelto sa iligal na droga tanganing dai na liwat ang mga ini magbalik sa parehong iligalidad. Padagos man ang pigigibong monitoring kan Naga City Police Office sa mga nagiimbwelto pang persona sa iligal sa syudad ni Naga. Initanganing maibitaran ang posibilidad na maggamit ini lalo pang nagdadangadang ang barangay asin sangguni ang kabataan elections. Pwede naman siguro pero as of now ay wala naman tayong namomonitor na ganong situation. Penalidad sa jaywalking o basang na pagbalyo sa tinampo na day nagaagi sa pedestrian lane, mautlang kawan kan DILG. Ahensya ng apudan sa mga LGU na i-review ang mga eksistidong ordinansa sa jaywalking para sa posibleng pag-amyendar kaini. Uyan report ni Chris Novelo. Arog kaini ang sitwasyon pag rush hour tuyong Lunes hasta Biyernes sa kalabaan kan Peña Francia Avenue, Naga City. Mahihiling man ang mga pedestrian na nag-aagi sa pedestrian lane sa lugar. Mantang aniba, mas pinili na basang na sana magbalyo sa tinampo o mag-jaywalking. Kasi po mas safe po siya. And sabi daw po kaya, pag sa pedestrian ka daw po nag-agi, pag naano ka daw po may bayad. Mamadali po sa school kasi po 8 po yung class. Mantang an iba, nagsusunod sa nasubuot sa paggamit ng pedestrian lane, alagad tuyong. Pag may tao kitang nagmamankayan, lalo sa mga tanod, PNP, PSO, napapasunod na po ang pagbalyo duman sa pedestrian. Maluya man ang padalagan kan mga lunadan sa lugar. Delikado man ginaray subot ini para sa pirang pedestrian na kung minsan dahi nagmamangno na may paabuton pala na bihikulo. May pinalidad man sa mga nagbabayular sa jaywalking sa paagit kan ordinansa kan kada banwaan, alagad na papasipara sa naini. Kaya ang rekomendasyon kan Department of the Interior and Local Government o DILG, langkawan ng penalidad sa mga nagbabayular sa jaywalking ordinance. Kung mga naipasa po yan 20 or 30 years ago, siyempre ang penalty ka yan. Baka community service pa, warang fine. So, depende. Pagkadalan po nila, release tindang sa itang mga jaywalking ordinances. Nagdala ang mga ahensya na sa pag-amyenda kan ordinansa sa jaywalking, madidisiplina ang publiko na magbalyo sa tamang dalan o sa pedestrian lane. Aper sa ordinansa sa jaywalking, mautman kan DILG na ipa-review sa mga LGU ang maordinansa may kinaaraman sa public order and safety. Kaya banan si Carlo Abunita, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Mga makinang gibo kan mga Bicolano ipigbida sa Agri-Festival sa Sarong Universidad sa Ginubatan, Albay. Mga makina dakulang tabang para sa mga paraoma sa probinsya. Uya ang istorya ni Jessica Calino. Ibinida sa ginibong Agri-Festival kan Bicol University Ginubatan Campus ang mga makinang gibo kan mga Bicolano na makakatabang para sa mas marikas na pagproseso kan mga pagkakan nagikan sa agricultural products. Saro na digdi ang coconut leaf molding machine o ang makinang pwedeng magamit sa pagbilog kan pigpapatosanin ibos o suman na dinisenyo kan mga faculty member kan Partido State University. Obheto kaining matabangan na maparikas ang produksyon kan mga paraibos urog na sa banwaan kan Lagunoy, Camarines Sur.
Ini pong ginibo mong machine po, pwede pong gamiton, biski mayo ni kuryente. Basta po igualan po kita ng 12 volts battery, it can operate also po. Apwera ka ini, igwaman in ginger extraction machine asin pili processing machines na dakulang tabang sa dating manumanong pagtilad nin pili. Dinisenyo ini kan mga taga Bicol University College of Agricultural and Biosystems Engineering. Sa paagi ka nasambitan ng makina, automatic na kaining piguubakan ang pili hasta sa dagos ng tiladon. Pili cracker mi automatic, ilalaag lang so pili dahil ng load, sarong loading, taan mga yaon mo niyan sa market, saro-saro sa pagload. Ini po, sararuan. Anpira sa mga ekipahe, enot naman na naipabisto sa pirang parte kan Bicol. Asin sunod naman na target ka nasambitan ng grupo na darahon asin ibida ini sa iba pang lugar sa nasyon. Ini si Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Pagkanta ni Rita Daniela kan theme song kan Love Before Sunrise, kinabiliban kan netizens. Uyan report ni Don Jimenez. Kinabiliban kan netizens ang pagkanta ni Rita Daniela kan theme song na Love Before Sunrise. Sigun kay Rita, nakatabang ang sayang pagiging artista, nganing urog na ma-interpret ang kantang From Afar. Hinagad kaya subot sa iya kan direktor kan serye na mamatean sa kanta ang pagkamuot asin kulog kan pagpapadangat. Mientras tanto, challenge man para kay Andrea Torres ang sa iyang role como Sharina sa serye. Sigun sa iya harayoan sa iyang karakter ngunyan sa huri niyang pigampanan, urug na tasaro siyang kontrabida digdi. Makakabanggaan kan sa iyang karakter si Stella na pigagampanan man ni Bea Alonzo. Ang tabayanan ang nakakakilig ng mga eksena ni Daato masin Stella sa Love Before Sunrise. Alagad paano daw kung may pigtutok dong ibang dalan para sa saindaan tadhana. Aramon at Chan 8:50 PM sa GMA Telebabad. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, 88 days na sana, Pasko na. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hali sa man iba-ibang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nag-antabay, maging sa mga kapuso nyato abroad, ninhulita sa GMA Regional TV Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Ako si Kate De Lovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na puwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.